Saksi ang langit sa bawat patak ng luha, at saksi ang lupa sa bawat latay ng pang-aapi. Akala nila dahil mahirap lang kami, ay may karapatan na silang tapakan ng aming pagkatao. Akala ni Bianca at ng mga Villafuerte, ang isang katulad ni Melissa ay madaling durugin, madaling itapon, at madaling ibaon sa limot pagkatapos siyain sa harap ng buong mundo. Isang pangarap ang winasak nila. Isang kaluluwa ang pilit nilang pinatay sa dilim ng takot. Ngunit nagkakamali sila. Dahil sa bawat sugat ni Melissa, may isang Marissa na handang mag-alay ng buhay. Isang mukha, isang pangalan, pero magkaibang tadhana. Ngayong araw, ang tupa na kinaladkad ninyo sa putikan ay magbabalik bilang isang leona. Ang akala ninyong mahina na yumuyuko sa inyong kapangyarihan, ay siya palang maghuhukay ng inyong libingan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Walang utang na hindi pinapabayaran. At sa bawat tawa ninyo ngayon, tiyaking handa kayo. Dahil ang bangungot na inakala ninyong tapos na, ay nagsisimula pa lamang. Ito ang kwento ng sakripisyo, ng lihim sa likod ng marang, yang paaralan, at ng pagbawi sa danggal na inagaw. Gupitin mo pa, ate? Gupitin mo pa ang buhok ko hanggang sa hindi na nila ako makilala? Ang bawat lagaslas ng gunting sa loob ng maliit at madilim nilang kwarto sa Laguna ay tila hiwa sa puso ni Marissa. Nakatingin siya sa salamin, ngunit hindi ang sarili niyang refleksyon ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang kanyang kambal na si Melissa. Ang batang dati ay puno ng pangarap, ang batang laging nakangiti tuwing ibabalita ang kanyang matataas na grado. Ang batang itinuturing na pag-asa ng kanilang pamilya. Ngunit ang Melissa na nasa harap niya ngayon ay tila isang anino na lamang. Ang mga mata nito na dati nagniningning ay wala ng buhay. Ang mga balikat nito ay bagsak, tila pasang-pasa ng buong mundo. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pang-ingig ng mga kamay nito tuwing makakarinig ng mabilis na yabag ng paa o malakas na boses. Hustisya, Melissa, yan ang kukunin ko para sa'yo. Los ni Marissa habang hinahawakan ng isang mahabang tipak ng buhok na nahulog sa sahig. Huwag na, ate. Mapanganib sila. Malakas sila. Sina Bianca, ang pamilya Villafuerte, hawak nila ang lahat, pati ang buhay natin, ate. Baka bawiin nila kapag lumaban tayo. Nanginginig ang boses ni Melissa. Ang bawat salita ay may kasamang hikbi na pilit niyang sinusupil. Hindi sumagot si Marissa. Sa halip, kinuha niya ang cellphone na nakapatong sa kama. Doon sa maliit na screen, paulit-ulit na naglalaro ang isang video na naging mitya ng lahat. Isang video na naging viral sa loob ng kanilang universidad sa Manila. Nakita ni Marissa kung paano pinalibutan ng isang grupo ng mga kabataang mayayaman ang kanyang kambal. Nakita niya ang mapang-aping tawa ni Bianca Villafuerte habang itinutulak si Melissa sa putikan. Nakita niya kung paano binuhusan ng juice ang ulo ng kanyang kapatid habang pinipilit itong kumain ng tira-tirang pagkain sa sahig. Ang pinakamasakit, ang katahimikan ng mga taong nakapaligid. Walang tumulong, walang nagmalasakit. Lahat ay nanunood, tumatawa, o kaya naman ay abala sa pagkuha ng video. Para sa kanila, si Melissa ay isa lamang iskular na dukha na pwedeng gawing laruan. Binitawan ni Marissa ang gunting at hinarap ang kapatid. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito, sapat na lakas para ipadama ang kanyang determinasyon, pero sapat na lambot para hindi ito masaktan. Makinig ka sa akin, Melissa. Mula sa araw na ito, magpapalitan tayo. Mananatili ka dito sa Laguna kasama si nanay. Magpagaling ka, magpalakas ka, at ako ang babalik sa Manila. Ako ang papasok sa paaralang yan bilang ikaw. Pero ate, hindi mo alam ang ginagawa mo. Ibang-ibang mundo doon. At ang pag-aaral, paano ang mga grado ko? Paano kung malaman nilang hindi ako ang pumasok? Numiti ng mapait si Marissa. Hindi nila tayo kayang pag-ibahin, Melissa. Iisang mukha natin. Pero may isang bagay silang hindi alam. Hindi nila alam na ang Melissa na kilala nilang mahina, ang Melissa na yumuyukot tuwing sinisigawan, ay wala na. Ang haharap sa kanila ngayon ay ang Marissa na natutong makipaglaban sa lansangan ng Laguna. Ang Marissa na hindi kailanman umatras sa anumang hamon. Kinuha ni Marissa ang suklay at maingat na inayos ang kanyang bagong gupit na buhok. Ngayon, sa harap ng salamin,
Wala na ang Marissa na tindera sa palengke. Ang nakikita na niya ay ang replika ni Melissa. Isinuot niya ang salamin ng kanyang kapatid at tiningnan ang kanyang sarili ng diretsyo. Ang tanging pagkakaiba na lamang ay ang apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na nagmumula sa pot at pagmamahal. Lumabas si Marissa ng kwarto at nadatna ng kanilang ina si Aling Rosa na nakaupo sa hapagkainan. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa nangyari. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa isang rosaryo, pilit na humihingi ng himala. "Nay, aalis na po ako," maingat na sabi ni Marissa. Napatingin si Aling Rosa sa kanya, bakas ang takot sa mga mata nito. "Anak, sigurado ka ba dito? Ang utang natin sa pamilya Villafuerte, ang lupang kinatatayuan ng bahay natin, baka bawiin nila." "Nay, kung hahayaan nating tapakan nila tayo dahil lang sa utang na loob, kailanman ay hindi tayo makakatindig. Ang danggal natin, Nay, ay hindi nabibili ng kahit anong halaga ng lupa. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat ako." Lagmano si Marissa sa kanyang ina bago kinuha ang luma pero malinis na bag ni Melissa. Sa loob niyon ay ang mga libro, ang ID ng universidad, at ang isang maliit na krus na lagi ring dala ng kanyang kapatid. Sumakay si Marissa sa unang bus patungong Manila habang sumisikat ang araw. Ang bawat kilometrong nadaragdagan sa layo niya sa Laguna ay tila bawat hakbang patungo sa isang digmaang siya mismo ang nagmitsa. Pagbaba niya sa tapat ng naglalakihang gate ng universidad, huminto siya ng sandali. Ang marang niyang paligid, ang mga sasakyang mamahalin na nagbababa ng mga estudyanteng nakasuot ng mamahaling damit. Lahat ito ay simbolo ng mundong kumitil sa pangarap ng kanyang kapatid. Huminga siya ng malalim. Itinuwid niya ang kanyang likod. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. "Narito na ako!" bulong niya sa sarili. Naglakad siya papasok at hindi nagtagal ay nakita niya ang grupo ng mga kabataang nagtatawanan sa gilid ng hallway. Sa gitna nila, nakaupo sa isang parang trono, ay isang babaeng may kulay ang buhok at may mapanglait na ngiti, si Bianca Villafuerte. Nagmakita ng grupo ang paglapit ni Marissa, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga ngiti nila ay napalitan ng panunuya. "Oh, look who's back!" Malaas na sabi ni Bianca habang tumatayo at naglalakad palapit sa kanya. "Akala ko ba nag-drop out ka na dahil sa sobrang hiya? O baka naman hindi ka pa busog sa juice na ibinuhos ko sa iyo nung nakaraang linggo?" Huminto si Marissa sa harap mismo ni Bianca. Mararamdaman ang tensyon sa paligid. Inaasahan ng lahat na yuyuko si Melissa, iiyak o kaya ay tatakbo palayo. Ngunit lahing gulat nila nang hindi kumurap si Marissa. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang tingin ay diretso sa mga mata ni Bianca. Isang tingin na tila humihiwa sa kaluluwa ng dalaga. Dahan-dahang lumapit si Marissa kay Bianca hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya nila. Sa harap ng lahat, binuksan ni Marissa ang kanyang bibig at nagsalita sa isang boses na hindi pa nila naririnig kailanman mula kay Melissa. "Bianca, siguraduhin mong nakahanda ka. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang juice ang ibubuhos ko sa'yo. Sisiguraduhin kong lulunurin kita sa sarili mong dumi." Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang mga kaibigan ay napasinghap. Bago pa makasagot si Bianca, tinalikuran na siya ni Marissa at naglakad palayo ng may buong kumpiyansya. Ngunit habang naglalakad, naramdaman ni Marissa ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Mahigpit ito. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking may seryosong mukha at matatalas na mata. Si Ethan. Ang lalaking palaging nasa tabi ni Melissa noon. "Hindi ikaw si Melissa," bulong ni Ethan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagduda at panganib. "Sino ka? At anong ginagawa mo dito?" Napako si Marissa sa kanyang kinatatayuan. Ang unang araw niya sa Manila at may isa na agad na nakapansin sa kanyang lihim. Nanlamig ang buong katawan ni Marissa sa narinig. Ang mahigpit na pagkahahawak ni Ethan sa kanyang braso ay tila isang posas na hindi niya kayang kalasan. Sa lahat ng mga taong inaasahan niyang makakapansin sa pagbabago, si Ethan ang huling nasa listahan niya. Ayon sa mga kwento ni Melissa, si Ethan ay isang tahimik at misteryosong kaklase na madalas ay nasa sulok lang pero palaging nagbibigay ng pagkain o tulong sa kanya nang walang hinihihing kapalit.
Dahan-dahang liningon ni Marissa si Ethan. Kailangan niya mag-ingat. Isang maling galaw, isang maling salita, at mabibigo ang kanyang plano bago pa man ito tunay na magsimula. Ethan, anong sinasabi mo? Pilit na pinakalma ni Marissa ang kanyang boses. Ginagaya ang banayad na tono ni Melissa. Nasasaktan ako, bitawan mo ako. Hindi lumuwag ang hawak ni Ethan. Sa halip, mas tinitigan niya ang mga mata ni Marissa. Ang Melissa na kilala ko ay hindi marunong tumingin ng ganyan. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pag-asa. Pero ang mga mata mo, puno ng galit. At ang boses mo, kahit anong pilit mong hinaan, may talim na hindi ko narinig kailanman sa kanya. Huminga ng malalim si Marissa. Nararamdaman niya ang mga mata nakatingin sa kanila sa hallway. Hindi siya pwedeng gumawa ng eksena dito. Ethan, maraming pwedeng mangyari sa loob ng isang linggo. Sagot ni Marissa. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya umiiwas. Nung huling beses tayong nagkita, tinitignan ko lang si Bianca habang dinudurog niya ang pagkatao ko. Ngayon nagising na ako. Kung ang hanap mo ay ang Melissa, ang mahina at laging umiiyak, wala na siya. Pinatay na ninyong lahat ang babaeng yon. Bahagyang natigilan si Ethan sa narinig. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Tila may hinahanap na katotohanan sa mga salita ni Marissa. Dahan-dahan niyang binitawan ang braso nito. Kung ganun, nahanap mo na rin sa wakas ang tapang mo. Bulong ni Ethan. Pero hindi pa rin nawawala ang pagduda sa kanyang mukha. Pero mag-iingat ka. Ang mga Villafuerte ay hindi lang basta-basta mapang-api. Sila ang may-ari ng eskwelahang ito, Melissa. Ang bawat dingding dito ay may tenga nila. Salamat sa paalala, Ethan. Pero kaya ko ang sarili ko. Maikling sagot ni Marissa bago mabilis na naglakad patungo sa kanyang silid-aralan. Pagpasok niya sa classroom, tila tumigil ang mundo ng lahat. Ang mga dating kaklaseng walang pakialam ay nagsimulang magbulungan. Umupo siya sa dulo, sa upuang ayon sa mapa ni Melissa ay ang kanyang pwesto. Sa ibabaw ng mesa, may mga nakasulat na bastos na salita gamit ang permanent marker. Poor girl. Scholar ng bayan, puta ng lahat. Uwi na sa Laguna. Maring napakuyom ang kamao ni Marissa sa ilalim ng mesa. Gusto niyang magwala. Gusto niyang hanapin ang kumuha ng marker na ito at ipasok sa lalamunan nila. Pero kailangan niya magpigil. Naglabas siya ng tissue at alcohol mula sa bag at tahimik na binura ang mga sulat habang nararamdaman ang mga mapanirang tingin sa paligid. Dumating ang kanilang professor sa business ethics, si Mr. Valdez. Alam ni Marissa ba sa kwento ng kapatid na si Mr. Valdez ay isa sa mga guro na hawak sa leeg ni Bianca dahil sa mga donasyon ng pamilya nito sa unibersidad. Miss Villafuerte, I heard there was a slight disturbance in the hallway earlier, sabi ni Mr. Valdez habang nakatingin kay Bianca na nakaupo sa harap parang isang reyna. Tumawa ng mahinhin si Bianca. Oh, nothing major, sir. It's just that our dear scholar Melissa seems to have grown some claws during her vacation. Baka masyadong maraming kinay na matapang na ista sa probinsya. Nagtawanan ang buong klase. Napatingin si Mr. Valdez kay Marissa. Miss Bolante, please remember that you are here on a scholarship. Any sign of aggression or misconduct is a ground for immediate expulsion. Is that clear? Hindi sumagot si Marissa. Tinitigan lang niya ang teacher. I said, is that clear? Pasigaw na tanong ni Mr. Valdez. Opo, sir. Clear na clear. Parang yung mga donasyon na tinatanggap ninyo para manahimik. Mahinahon pero malinaw na sagot ni Marissa. Nanahimik ang buong klase. Namutla si Mr. Valdez habang ang mukha ni Bianca ay naging kulay ube sa galit. Hindi makapaniwala ang lahat na ang isang dukhang estudyante ay may lakas ng loob na sagutin ang isang professor. Get out! Go to the library if you don't want to respect my class! Sigaw ni Mr. Valdez. Tumayo si Marissa ng may danggal. With pleasure, sir. Mas marami pa akong matututunan sa mga libro kaysa sa klase ninyo. Lumabas si Marissa ng classroom nang hindi man lang lumingon. Habang naglalakad sa hallway patungong library, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi madali ang magpanggap. Ang bawat sandali ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Pumasok siya sa library at nagtago sa pinakadulong bahagi,
sa pagitan ng mga naglalakihang shelf ng law books. Doon, kinuha niya ang krus na daladala niya. Binuksan niya ang maliit na lock nito. Hindi ito basta-basta krus. Ito ay isang locket na may maliit na compartment. Sa loob niyon ay isang micro SD card na nakatago sa likod ng litrato ni Nanay Rosa. Ano ba ang alam mo, Melissa? Bulong ni Marissa habang tinititigan ng card. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Bianca at ng pamilya nito. Hindi lang ito tungkol sa bullying. May mas malalim na lihim. Ngunit bago pa niya maipasok ang card sa kanyang laptop, nakarinig siya ng mga yabag. Hindi lang isa, kundi marami. Akala mo ba matatakasan mo ako? Lumitaw si Bianca sa pagitan ng mga shelf, kasama ang dalawa pa niyang alipores na sina Chloe at Clara. May dala silang mga bote ng mineral water at sa pagkakataong ito, hindi lang tubig ang laman yon. May halong kulay asul na tina. Sabi ni Daddy, kapag ang aso ay nagsimulang kumagat, kailangang paliguan para mahimasmasan. Sabi ni Bianca na may nakakatakot na ngiti. Chloe, Clara, hawakan niyo siya. Mabilis na dinaluhong ina Chloe at Clara si Marissa. Dahil sa gulat, hindi agad nakakilos si Marissa. Nahawakan nila ang kanyang magkabilang braso at itinulak siya sa pader. Let's see if your bravery can withstand this, sabi ni Bianca habang binubuksan ang bote ng asul na tina. Itinaas niya ang bote sa tapat ng ulo ni Marissa, handang ibuhos ang malagkit at mahirap matanggal na likido sa puting-puti na uniforme ni Melissa. Ngunit bago pa man tumulo ang likido, isang mabilis na sipa ang pinakawalan ni Marissa sa tuhod ni Bianca. Aray! Sigaw ni Bianca habang natutumba. Ang bote ay nalaglag at ang asul na tina ay bumuhos. Pero hindi kay Marissa, kundi sa mamahaling sapatos at bad ni Bianca. Makinig ka sa akin, Bianca, sabi ni Marissa habang pilit na kumakawala sa hawak ni na Chloe at Clara. Gamit ang kanyang lakas mula sa pagbubuhat ng mga sako sa palengke, nabigla niya ang dalawang babae at naitulak ang mga ito. Hinarap ni Marissa si Bianca na ngayon ay nakaupo sa sahig, umiiyak dahil sa sakit ng tuhod at sa duming kumalat sa kanyang kagamitan. Hindi na ako ang Melissa na pwede mong saktan at hiyain. Kung gusto mo maglaro ng dumi, sisiguraduhin kong ikaw ang unang mababahiran. Kinuha ni Marissa ang kanyang gamit at mabilis na lumabas ng library. Ngunit sa paglabas niya, bumangga siya sa isang matanda pero eleganteng babae na may suot na mamahaling perlas at may matatalas na mata na tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Si Madam Victoria Villafuerte. Ang ina ni Bianca at ang may-ari ng universidad. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Madam Victoria sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Tumingin siya kay Bianca na nasa loob pa ng library at pagkatapos ay tumingin kay Marissa. Melissa Bolante, I expected more from my top scholar, sabi ni Madam Victoria. Pagkatapos lumapit siya kay Marissa at hinawakan ang baba nito, itinaas ang kanyang muka. Bakit parang ibang-iba ang aura mo ngayon? At bakit may dala kang locket na ganyan? Napatingin si Madam Victoria sa krus na nakasabit sa leeg ni Marissa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya, isang reaksyong hindi niya nagawang itago. Ang lamig ng mga daliri ni Madam Victoria sa baba ni Marissa ay tila kuryenteng gumagapang sa kanyang balat. Ramdam ni Marissa ang panganib. Hindi ito katulad ng padalos-dalos na galit ni Bianca. Ang panganib na dala ni Madam Victoria ay tahimik, kalkulado at nakamamatay. Ang krus na yan, pag-uulit ni Madam Victoria, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na banta. San mo nakuha yan, Melissa? Yan ba ang laging suot mo? Huminga ng malalim si Marissa, pilit na pinapanatili ang katatagan ng kanyang mga tuhod. Pamana po ito ng tatay namin, Madam. Bakit po? May problema po ba? Bago pa makasagot ang matandang babae, humahagulgol na lumabas si Bianca mula sa likod ng mga shelf, bit-bit ang kanyang asul na sapatos na punong-puno ng tina. Mommy! Look at what she did! Sigaw ni Bianca. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pot. She kicked me! Sinadya niyang dumi ng sapatos at bag ko. She's crazy, Mommy! Melissa has gone insane! Lumingon si Madam Victoria sa kanyang anak. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Marissa.
Ang kanyang mukha ay muling naging pader ng kawalan ng emosyon. Isama mo ang batang ito sa opisina ko, na yon din. Sa loob ng marangyang opisina ni Madam Victoria, ang bango ng mamahaling pabango at amoy ng lumang papel ay tila sumasakal kay Marissa. Nakaupo si Madam Victoria sa likod ng kanyang malaking lamesang gawa sa mahogany, habang si Bianca ay nakatayo sa tabi nito, panakanakang sumisipsip sa kanyang ilong para magmukhang biktima. Alam mo ba kung anong kapalit ng scholarship mo, Melissa? Simula ni Madam Victoria habang dahan-dahang binubuklat ang isang folder. Ang pamilya Villafuerte ang nagpapakain sa inyo sa Laguna. Kami ang nagbabayad ng tuition mo, ng tirahan mo, pati na ang panggamot ng nanay mo. Inaasahan ko na ang kapalit nito ay respeto at utang na loob. Respeto po? Ngumiti ng mapait si Marissa. Madam, sa pagkakaalam ko po, ang scholarship ay binibigay sa mga estudyanteng may utak, hindi sa mga taong handang maging punching bag ng anak ninyo. Ang utang na loob ay may hangganan, lalo na kung ang kapalit nito ay ang pagkatao ko. How dare you? Sigaw ni Bianca. You're just a beggar. Binibili lang ang pamilya ko ang buhay nyo. Bianca, tumahimik ka. Malamig na utos ni Madam Victoria. Ibinaling niya ang tingin kay Marissa. Gusto mo ba talagang mawala ang lahat, Melissa? Ang pangarap mo makapagtapos? Ang bahay niyo sa Laguna. Isang pirma ko lang, babawiin ng bangko ang lahat dahil sa mga utang ng pamilya mo sa amin. Dito na naramdaman ni Marissa ang apoy sa kanyang dibdib. Ito ang sandaling kailangan niyang ipakita na ang Melissa na kilala nila ay patay na. Sige po, madam. Pirmahan ninyo. Hamon ni Marissa. Ang kanyang tinig ay buong buo. Ipa-expel ninyo ako. Bawiin ninyo ang bahay namin. Pero bago mangyari yon, sisiguraduhin ko na ang video ng pag-torture ni Bianca sa akin sa kantin ay mapapanood hindi lang sa barangay namin, kundi sa buong bansa. Ipadadala ko rin yon sa mga board of directors ng universidad na ito. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa reputasyon na pilit ninyong iniingatan. Tumayo si Madam Victoria. Ang kanyang mukha ay naging parang estatwa sa galit. Hindi siya sanay na binabantaan. Nananakot ka ba? Nagsasabi lang po ng totoo, sagot ni Marissa. Ang Melissa na dati ay umiiyak sa sulok ay wala na. Ang kaharap ninyo ngayon ay ang Melissa na handang sunigin ang sarili niya, maisama lang kayo sa impyerno. Isang nakabibingging sampalang dumapo sa pisingin ni Marissa. Napalingon ang kanyang mukha sa lakas ng tama ni Madam Victoria. Ramdam niya ang pag-igit at pagkirot ng kanyang balat, pati na ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang bibig. Nguit sa halip na umiyak, dahan-dahang liningon ni Marissa si Madam Victoria. Ngumiti siya. Isag na kapanindig balahibong ngiti na nagpatigil sa paghinga ni Bianca. Salamat po sa sampal, madam, sabi ni Marissa habang pinapahid ang dugo sa kanyang labi. Yan ang huling beses na hahayaan ko may humawak sa mukha ko ng walang pahintulot. Mula ngayon, bawat sampal na ibibigay ninyo may katumbas ng sikretong ibubunyag ko. Lalapit pa sana si Bianca para saktan si Marissa nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang security guard, mukhang balisa. Madam, sorry po sa istorbo, pero may mga reporter po sa labas ng gate. Nagkatanong po tungkol sa isang leaked video ng bullying dito sa loob ng campus. May nag-send daw po sa kanila ng link. Namutla si Madam Victoria. Tumingin siya kay Marissa na tila ngayon lang niya nakita ang tunay na kalaban. Ikaw? Bulong ni Madam Victoria. Sabi ko sa inyo, madam, mabilis ang balita sa panahon ngayon. Kalmadong sabi ni Marissa. Ngayon, gusto niyo pa ba akong i-expel? O gusto ninyong pag-usapan natin kung paano ninyo mapatatahimik ang mga reporter na yon? Alam ni Marissa na wala pa siyang sinesend na kahit ano sa media. Isang bluff lang yon na tinulungan ng isang schedule message na tinuro sa kanya ni Ethan kanina sa hallway. Pero sapat na yon para makuha ang atensyon ng tigre. Lumabas ka muna, utos ni Madam Victoria kay Bianca at sa guard. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, muling tumingin ang matanda sa krus ni Marissa. Ibibigay ko ang gusto mo. Mananatili ka dito, pero ibigay mo sa akin ang krus na yan, ngayon din. Dito napatunayan ni Marissa ang kanyang hinala. Ang krus na ito, ang locket na ito, ay hindi lang basta pamana. Ito ay isang ebidensya na kinatatakutan ng mga Villafuerte. Pasensya na po, madam, sabi ni Marissa habang hinahawakan ng locket.
Sabi ni tatay, ang krus na ito ay proteksyon ko laban sa mga demonyo. At mukhang kailangan ko ito ngayon. Tinalikuran ni Marissa si Madam Victoria at lumabas ng opisina. Paglabas niya, nadatnan niya si Ethan na nakasandal sa pader, nakapamulsa at may maliit na ngiti sa labi. Nice move, bulong ni Ethan. Pero alam mo namang hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang hawak mo, di ba? You just declared a war, Marissa. Napatigil si Marissa. Tumingin siya kay Ethan. Alam mo na hindi ka si Melissa? Tumawa ng bahagya si Ethan. Simula pa lang nung nakita-kitang naglakad papasok ng gate. Ang Melissa na kilala ko, hindi marunong lumaban. Pero ikaw ay isang bagyo. At sa tingin ko, kailangan ko ng payong bago ako madamay sa pagkawasak ng paaralang ito. Bakit mo ko tinutulungan? Tanong ni Marissa. Dahil gusto ko ring makitang bumagsak ang mga Villafuerte. Seryosong sagot ni Ethan. At dahil utang ko yon kay Melissa. Bago pa makapagtanong si Marissa, may natanggap siyang text mula sa kanyang nanay Rosa sa Laguna. Anak, may mga lalaking nakaitim na paikot-ikot sa bahay natin. Natatakot ang kapatid mo. Marissa, bumalik ka na dito? Naramdaman ni Marissa ang takot. Ang kanyang pamilya ay nasa panganib. Ang laro ay naging totoong buhay na may buhay na nakataya. Nanginginig ang mga kamay ni Marissa habang hawak ang cellphone. Ang bawat salita sa text ni Nanay Rosa ay tila isang kumpas ng kamatayan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palabas ng unibersidad at sumakay sa unang bus pauwi ng Laguna. Ngunit alam niyang yon ang eksaktong gusto ni Madam Victoria. Ang takutin siya, pasukuin siya, at pabalikin siya sa butas na pinanggalingan niya. Huwag kang padalos-dalos. Boses ni Ethan ang bumasag sa katahimikan ng kanyang isip. Ethan, ang pamilya ko, ang nanay ko at si Melissa, lumingon si Marissa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na pilit niyang itinatago. May mga lalaking umaaligid sa amin. Alam ni Madam Victoria kung saan kami nakatira. Alam ko. Seryosong sagot ni Ethan. Pero isipin mo ito. Kung uuwi ka ngayon, anong mababago? Mas lalo lang nilang malalaman na mahina ka. Ang pananakot na yan ay mensahe lang. Hindi nila sasaktan ng pamilya mo hanggat hawak mo ang krus na yon. Yon ang alas mo. Huminga ng malalim si Marissa. Tama si Ethan. Kailangan niyang maging matatag. Humanap siya ng isang liblib na sulok sa garden ng campus at tinawagan ng kanyang ina. Nay? Nay, sumagot kayo. Bungad ni Marissa nang sagutin ang tawag. Anak, Marissa, bulong ni Nanay Rosa. Naririnig ni Marissa ang mahinang hikbi ni Melissa sa background. Nandito lang sila sa tapat ng bakod. Hindi sila umaalis. Sabi ng isang lalaki kanina, tinitiyak lang daw nila kung maayos pa ang mga nakatira dito. Marissa, anong nangyayari dyan? Sabi ni Melissa baka raw dahil ito sa paaralan. Nay, makinig kaya sa akin. Pilit na pinatatag ni Marissa ang kanyang boses. I-lock ninyo ang lahat ng pinto at bintana. Huwag kayong lalabas, kahit anong mangyari. Tatawagan ko si Kapitan para magpadala ng tanod dyan sa tapat natin. Nay, huwag kayong matatakot. Hindi nila kaya sasaktan, pangako ko yan. Pero ang utang natin, anak. Muling naiyak ang matanda. Sabi ng lalaki, baka raw sa susunod na buwan ay kailangan na nating lisanin ang bahay dahil hindi na tayo nakakapagbayad ng interes sa lupang kinuha ni Madam Victoria. Doon naramdaman ni Marissa ang bigat ng kadenang nakagapos sa kanilang leeg. Ang lupang kinatatayuan ng maliit nilang bahay at sari-sari store sa Laguna ay dating pagmamay-ari ng kanilang lolo. Ngunit noon nagkasakit si Nanay Rosa at kinailangan ng operasyon, ang pamilya Villafuerte ang nag-alok ng tulong. Isang pirma para sa utang na loob. Hindi nila alam na ang pinirmahan nila ay isang kasunduan na unti-unting lalamon sa kanilang ari-arian. Ang scholarship ni Melissa ay hindi lang isang premyo. Ito ay isang tali para siguraduhin na hindi sila makakapalag habang dahan-dahang kinukuha ng mga Villafuerte ang lahat sa kanila. Nay, babawiin natin ang lahat, maring sabi ni Marissa bago ibaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, dumiretso si Marissa sa dormitoryo o na tinutuluyan ni Melissa malapit sa campus. Isa itong maliit at masikip na kwarto na pinaghahati ang 4 na estudyante. Pero dahil sa bullying,
Ang mga kasama ni Melissa ay lumipat na ng ibang unit, kaya mag-isa na lang siya doon. Ang kuwarto ay amoy sabon na panlaba at lumang papel. Nakita ni Marissa ang mga gamit ni Melissa, ang maayos na nakatiklop na mga uniforme, ang mga gamit sa pag-aaral na kahit luma ay maingat na inaalagaan, at ang isang maliit na notebook sa tabi ng unan kung saan nakasulat ang mga pangarap ng kanyang kapatid. Gusto kong maging certified public accountant. Gusto kong makuha ang titulo ng lupa ni nanay. Gusto kong hindi na kailangang magbuhat na mabibigat si Ate Marissa sa palengke. Napayak si Marissa habang binabasa ang mga sulat kamay ni Melissa. Habang siya ay nasa Laguna, nakikipagbuno sa init at pagod ng palengke, ang kapatid naman niya ay narito sa Manila, nakikipagbuno sa kalupitan ng mga taong akala mo ay kung sino mga perpekto dahil lang may pera sila. Napaupo si Marissa sa kama ni Melissa. Ramdam niya ang pagod. Ang pagpapanggap ay nakakaubos ng lakas. Kailangan niya mag-isip, bakit ganun na lang ang takot ni Madam Victoria sa krus? Ano ang nasa loob ng micro SD card na hindi pa niya lubos na tinitingnan? Humiga muna siya para ipahinga ang kanyang isip. Ngunit habang inilalapat niya ang kanyang likod sa manipis na kutsyon, naramdaman niyang may matigas na bagay sa ilalim niyon. Hindi ito bahagi ng kama. Mabilis siyang gumangon at itinaas ang kutson. Doon, nakadikit sa ilalim gamit ang isang masking tape, ay isang envelope na kulay kape. Mabilis niya itong binuksan. Sa loob ay may mga litrato, pero hindi ito basta-basta litrato. Ang mga ito ay mga kuha sa loob ng isang madilim na silid kung saan may mga matatandang lalaking nakasuot ng barong at mga batang babaeng mukhang mga estudyante rin ng universidad. At sa isang litrato, malinaw na nakikita si Madam Victoria na abot langit ang ngiti habang tumatanggap ng isang bag na puno ng pera mula sa isang kilalang politiko. Ngunit ang nakapagpatigil sa tibay ng puso ni Marissa ay ang isang pirasong papel na kasama ng mga litrato. Isang sulat na hindi sulat kamay ni Melissa. Ang mga letra ay ginupit mula sa diaryo at idinikit. Stop watching or your sister will be the next gift. We know where Marissa is. Nanlamig si Marissa. Ang sulat na ito, ibig sabihin alam na nila ang tungkol sa kanya noon pa man? O ang sister na tinutukoy dito ay siya mismo? Napatingin si Marissa sa bintana ng dormitoryo. Madilim na sa labas. Sa kabilang kalye napansin niya ang isang itim na van na nakaparada. Ang bintana niyon ay dahan-dahang bumaba at isang pares na mga matang nakatingin sa kanyang direksyon ng kanyang nakita bago ito mabilis na umalis. Hindi lang pala siya ang nagmamasid. Matagal na silang pinapanood ng mga demonyo. At ang masakit, ang kapatid niyang si Melissa ay maaring hindi lang biktima ng bullying, kundi biktima ng isang mas malaking sindikato na ang universidad ang ginagawang pain. Kinabahan si Marissa nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. 3 mabibigat na kumatok. Melissa, buksan mo ito. Alam ko nandyan ka. Ang boses na iyon, hindi kay Ethan. Iyon ay boses ng isang lalaking malalim at puno ng otoridad. Boses ng isa sa mga lalaking nakita niya sa mga litrato. Mabilis na itinago ni Marissa ang envelope sa loob ng kanyang suot na jacket, diretso sa kanyang likuran, habang ang tibok ng puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang boses na iyon ay puno ng panganib. Melissa, huwag mo akong paghintayin. Muling kumatok ang lalaki. Sa pagkakataong ito ay mas malakas at mas may banta. Huminga ng malalim si Marissa, pilit na pinakalma ang kanyang sarili, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na barong, si Mr. Gardo, ang head of security ng universidad at ang kilalang kanang kamay ni Madam Victoria sa lahat ng maruming trabaho nito. Bakit po, Mr. Gardo? Gabi na po, bawal ang mga lalaking bisita sa dorm. Matapang na bungad ni Marissa, kahit na ang kanyang tuhod ay bahagyang nanginginig. Tumingin si Gardo sa loob ng maliit na kwarto bago ibinalik ang tingin sa mga mata ni Marissa. Ang kanyang mukha ay parang bato, walang anumang emosyon. Hindi ako bisita, Melissa. Nandito ako para kunin ang bagay na hindi naman sayo. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko? Wala po akong kinuha na, kahit ano, sagot ni Marissa. Kung ang tinutukoy niyo ay ang scholarship ko, tinaghihirapan ko po yun.
Humakbang papasok si Gardo, dahilan para mapaatras si Marissa. Ang bigat ng presensya ng lalaki ay tila sumasakop sa buong silid. Huwag na tayong maglaro, bata. Ang locket, ang krus na suot mo, ibigay mo yan sa akin at sisiguraduhin kong hindi nagagambalain ng mga tao ko ang pamilya mo sa Laguna. Isipin mo ang nanay mo, Melissa. Isipin mo ang kapatid mo si Marissa. Nanigas si Marissa. Paano niyo nalaman ang tungkol sa kapatid ko? Numiti ng mapait si Gardo. Alam namin ang bawat hininga ninyo. Alam namin na si Marissa ay isang hamak na tindera sa palengke. Gusto mo bang may mangyaring masama sa kanya dahil lang sa isang pirasong alahas? Dito napatunayan ni Marissa na hindi pa nila alam na siya ang kaharap nila. Iniisip pa rin nila na siya ang mahinang si Melissa. Ginamit niya ang pagkakataong yon. Ibibigay ko ang locket, sabi ni Marissa, dahan-dahang hinahawakan ng krus sa kanyang leeg. Pero kailangan niyo munang tiyakin na aalis ang mga lalaking nakapaligid sa bahay namin sa Laguna. Tawagan niyo sila. Ngayon din. Tumawa ng mahina si Gardo. Wala ka sa posisyon para mag-utos, pero sige, para matapos na ito. Inilabas ni Gardo ang kanyang radyo at nagbigay ng utos na lumayo muna sa target sa Laguna. Habang abala si Gardo, mabilis na kinuha ni Marissa ang isang mabigat na libro ng accounting sa ibabaw ng lamesa. Sa isang iglap, nang ibababa na ni Gardo ang radyo, buong lakas na inihampas ni Marissa ang libro sa mukha ng lalaki. Ah! Sigaw ni Gardo habang napapahawak sa kanyang ilong na nagsimulang dumugo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Marissa. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto, pababa ng hagdan ng dormitoryo at hindi na lumingon pa. Rinig niya ang sigaw ni Gardo at ang yabag na mga paa nito na humahabol sa kanya. Tumakbo siya patungo sa madilim na bahagi ng campus, diretso sa computer lab na alam niyang bukas pa dahil sa mga engineering students na nag-o-overnight. Sa gitna ng pagtakbo, may humablot sa kanyang braso at hinila siya sa likod ng isang malaking puno ng acacia. "Pitawan mo ako!" bulong ni Marissa habang nanlalaban. "Shh! Ako ito!" si Ethan. Pawis na pawis din ito at mukhang balisa. "Anong ginawa mo? Nakita ko si Gardo na lumabas ng dormo na puno ng dugo ang muka. Nababaliw ka na ba?" "Kailangan ko makita ang laman nito, Ethan." Ipinakita ni Marissa ang SD card na kinuha niya mula sa krus. "Na yun na, bago nila ako mahuli." Dinala siya ni Ethan sa isang liblib na sulok sa itaas ng library kung saan may isang lumang computer na hindi na masyadong ginagamit. Nanginginig ang mga daliri ni Marissa habang ipinapasok ang card sa reader. Nang bumukas ang folder, tumambad sa kanila ang isang lista, Scholarship Registry ang pamagat. Pero sa tabi ng bawat pangalan ng estudyante ay may nakasulat na presyo. 100,000 pesos, 200,000 pesos, at ang buyer, mga pangalan ng mga kilalang senador, negosyante at politiko. "Diyos ko," pulong ni Ethan, "hindi ito scholarship program. Ito ay isang human trafficking ring." Ang mga estudyanteng scholar ay ibinebenta sa mga makapangyarihang tao kapalit ng pondo para sa universidad. Binuksan ni Marissa ang isang video file. Lumabas sa screen ang mukha ni Madam Victoria. Nakaupo siya sa isang marangyang kwarto. Kaharap ang isang lalaking hindi nakikita ang mukha, pero pamilyar ang boses. "Madam Victoria, ang batang ito..." "Si Melissa Bolante. Masyadong matalino, baka maging problema," sabi ng lalaki sa video. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Madam Victoria sa video na may malamig na ngiti. "Ang mga batang matatalino ang may pinakamataas na presyo. Kapag nakuha na natin ang lupa ng pamilya niya, wala na siya matatakbuhan. She will be our special gift for the senator's birthday next month. Just make sure Bianca keeps her in line." Napatakip ng bibig si Marissa. Ang kanyang kapatid, ang kanyang mahal na Melissa, ay nakatakda palang maging regalo sa isang halimaw. Ang bullying ni Bianca ay hindi lang dahil sa ingit. Ito ay para durugin ang loob ni Melissa hanggang sa wala na itong lakas na lumaban kapag kinuha na nila ito. "Kailangang malaman ito ng pulisya," sabi ni Ethan. "Hindi," pigil ni Marissa. Ang kanyang mga mata ay nagbabagana sa galit. "Hawak nila ang mga politiko, Ethan. Ang pulis ay tauhan din nila.
Kung ibibigay natin ito ngayon, lalamunin lang nila ang ebidensya at papatayin tayo. Anong balak mo? Hinarap ni Marissa ang screen ng computer kung saan nagyelo ang imahe ng nakangiting mukha ni Madam Victoria. Gusto nilang maging regalo si Melissa? Sige, ibibigay ko sa kanila ang regalo hinding-hindi nila malilimutan, sabi ni Marissa. Ethan, kailangan ko ng tulong mo. Sa darating na Foundation Day, gagawa tayo ng isang eksena na magpapabagsak sa buong kaharian ng mga Villafuerte. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang namatay ang ilaw sa buong their library. Ang tanging liwanag na natira ay ang asul na sinag mula sa monitor ng computer. Mula sa kadiliman, narinig nila ang tunog ng pag-click ng isang baril. Masyado kayong matanong. Boses iyon ni Madam Victoria. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito nanggaling sa video. Nanggaling ito sa mismong likuran nila. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila kulog sa loob ng napakatahimik at madilim na library. Ang asul na liwanag mula sa monitor ay nagbibigay ng nakapanindig balahibong anino sa mukha ni Madam Victoria. Sa likuran niya, ananinad di Marissa ang figura ni Gardo na may benda na sa ilong at may hawak na mas malaking baril. Huwag kayong gagalaw, malamig na utos ni Madam Victoria. Ethan, hindi ko inaasahan na madadamay ang anak ng isa sa mga pinagkakatiwalaan kong donor sa gulo ng isang hamak na scholar. Napatayo si Ethan, pilit na humaharang sa harap ni Marissa. Donors? O mga mamimili ng laman, madam? Alam na namin ang lahat. Hindi nyo na ito maitatago. Tumawa ng mahina si Madam Victoria, isang tawang walang kasing lamig. Ang katotohanan ay para lamang sa mga taong may kapangyarihang hawakan ito. At kayong dalawa? Kayong dalawa ay mga langgam lang na naglalakad sa ilalim ng aking mga paa. Dahan-dahang lumapit si Madam Victoria kay Marissa. Itinutok niya ang dulo ng kanyang baril sa sentido ng dalaga. Ngunit sa halip na makakita ng takot, tinitigan siya ni Marissa ng diretsyo. Bakit hindi ka umiiyak, Melissa? Tanong ni Madam Victoria, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ang Melissa na kilala ko ay magmamakaawa na ngayon, pero ikaw? Ang mga mata mo ay parang apoy. Biglang hinawakan ni Madam Victoria ang buhok ni Marissa at marahas itong hinila. Sino ka ba talaga? Nung huling beses na pinalabas kitang regalo sa senator, halos mamatay ka na sa takot. Pero ngayon, parang handa kang pumatay. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Madiing sabi ni Marissa, kahit naramdam niya ang sakit sa kanyang anet. On mahalaga, ang lahat ng nakita namin sa computer na ito ay naka-upload na sa isang cloud server. Isang pindot ko lang sa cellphone ko. Lahat ng media outlets ay matatanggap ang link. Isang malakas na sampal ang itinigil ng salita ni Marissa. Sinungaling! Sigaw ni Madam Victoria. Gardo, kunin mo ang SD card at ang laptop. Mabilis na kumilos si Gardo. Habang hinahablot nito ang laptop, sinubukan ni Ethan na lumaban. Ngunit isang malakas na suntok sa sikmura ang natanggap niya mula sa dambuhalang lalaki. Napaluhod si Ethan, humihingal sa sakit. Ethan! Sigaw ni Marissa. Ibigay mo sa akin ang password ng cloud account mo, na yun din! Banta ni Madam Victoria. Ang dulo ng baril ay idinidikit na sa balat ni Marissa. Ngumiti si Marissa, kahit na may dugo na ang kanyang labi. Pumatay ka na ba ng tao, madam? O puro utos lang ang alam mo? Sige, kalabit mo ang banta. Pero kasabay ng pagbulagta ko, ang buong mundo ay malalaman kung anong klaseng halimo ka. Nagkatinginan si Madam Victoria at Gardo. May bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata ng matandang babae. Alam niyang hindi bluff ang kaharap niya. Ang Melissa na ito ay ibang-iba. Dalhin sila sa basement ng admin building, utos ni Madam Victoria. Huwag niyo silang papatayin, pa! Kailangan nating makuha ang access sa server na sinasabi niya. Kinaladkad ni Gardo ang dalawa. Habang dumadaan sila sa madidilim na pasilyo ng universidad, pilit na iniisip ni Marissa ang kanyang susunod na hakbang. Wala talagang cloud server. Isa itong sugal na itinaya niya para mabuhay sila ni Ethan. Ang tanging alas niya ay ang SD card na mabilis niyang naisabit sa ilalim ng lamesa gamit ang isang chewing gum bago pa sila tuluyang mahuli. Pagdating sa basement, itinulak sila sa isang silid na walang bintana. Amoy alikabok at kalawang ang paligid. May 2 oras ka para mag-isip, Melissa.
sabi ni Madam Victoria, bago isara ang mabigat na pinto. Pagbalik ko, kung wala pa sa akin ang password, sisiguraduhin kong ang nanay mo sa Laguna ang unang makakatanggap ng regalo ko. Nang makaalis ang mga ito, mabilis na nilapitan ni Marissa si Ethan. Ethan, ayos ka lang ba? Ayos lang, sanay ako sa bugbog, bulong ni Ethan habang hawak ang kanyang sikmura. Marissa, totoo ba yung cloud server? Hindi, pagamin ni Marissa. Nasa library pa rin ang SD card. Kailangan nating makalabas dito bago nila malaman na wala silang makukuha sa akin. Paano? Tanong ni Ethan. Nakalock ang pinto at may mga guard sa labas. Tumingin si Marissa sa paligid. Napansin niya ang isang maliit na ventilation duct sa itaas. Masyadong maliit para sa isang lalaki, pero kasya ang isang payat na babae na katulad niya. Ethan, kailangan mong gumawa ng distraction, sabi ni Marissa. Magpanggap kang hihimatayin o kailangan ng medikal na atensyon. Kapag pumasok sila, kailangan makatakas ako sa duct na yan. Pero paano ka? Iiwan mo ako dito? Hahanap ako ng tulong. Hindi pwedeng pareho tayong mabulok dito, mariing sabi ni Marissa. At Ethan, salamat sa lahat. Huminga ng malalim si Ethan at tumango. Sige, gawin na natin. Nagsimimulang sumigaw si Ethan, humihingi ng tulong habang pilit na kinakalampag ang pinto. Habang abala ang mga guard sa labas, mabilis na umakyat si Marissa sa mga lumang boxes at pilit na binuksan ang takip ng ventilation duct. Sa gitna ng tensyon, narinig ni Marissa ang pag-uusap ng mga guard sa labas. Sigurado ba si Madam na Melissa ang lalaking yon? Sabi ni Gardo parang may iba sa kanya kanina. Hayaan mo na. Basta bukas, foundation day na. Pagkatapos ng speech ni Madam, itatapon na natin ang mga yan sa dagat. Nanlamig si Marissa. Bukas. Bukas na ang katapusan nila kung hindi siya makakakilos. Pumasok siya sa duct, ang bawat kiskis ng kanyang balat sa bakal ay tila tunog ng orasan na nagbibilang ng natitira nilang oras. Habang gumagapang sa dilim, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Kaya ko bang gawin ito? Kaya ko bang itaya ang lahat para sa isang kapatid na maaaring hindi na ako makilala pagkatapos nito? Biglang nakarinig si Marissa ng isang pamilyar na tunog mula sa dulo ng duct. Tunog ng isang cellphone na tumutunog, at ang ringtone ay ang paboritong kanta ni Melissa. Ang tunog ng ringtone ay nagmumula sa dulo ng madilim na lagusan. Isang masayang himig na kabaligtaran ng madilim na sitwasyong kinalalagyan ni Marissa. Habang gumagapang siya, ang bawat kiskis ng kanyang siko sa malamig na yero ay tila huni ng kamatayan. Nang makarating siya sa isang grid o rehas ng bentilasyon, tumigil siya at sumilip sa ibaba. Nasa itaas siya ng isang marangyang silid, ang private lounge ni Bianca sa loob ng campus. Doon, nakita niya si Bianca na nakaupo sa sofa, hawak ang isang cellphone na hindi sa kanya. Iyon ang cellphone ni Melissa na kinumpiska nila noong gabing binugbog ang kanyang kapatid. Bakit ba ayaw tumigil ang tawag na ito? Inis na sigaw ni Bianca sa kanyang dalawang alipores. Kanina pa tumatawag ang Marissa na ito. Hindi ba nila alam na baldado na ang kapatid nila? Nanigas ang panga ni Marissa. Ang cellphone na yon ang tanging ugnayan ni Melissa sa kanya noon. Nakita niyang sinagot ni Bianca ang tawag at inilagay sa speakerphone. Hello, Marissa? Boses iyon ni Nanay Rosa mula sa Laguna, punong-puno ng pag-aalala. Anak, bakit hindi sumasagot si Melissa? May nangyari ba? Tumawa ng mapang-api si Bianca. Hoy, matandang tindera! Huwag ka nang tumawag dito. Ang anak mo si Melissa ay abala sa paglilinis ng sapatos ko. Sa susunod na tumawag ka, sisiguraduhin kong pati ang kabilang paa niya ay mababali. Sino ito? Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Nanay Rosa bago tuluyang patay ni Bianca ang tawag habang humahalakak. Sa itaas ng duct, kailangang pigilan ni Marissa ang sarili na huwag sipain ng rehas at lundagin si Bianca. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa yero ng bentilasyon hanggang sa magdugo ang kanyang mga daliri. Magbayad kayo. Lahat tayo magbabayad. Sumpa niya sa kanyang isip. Ngunit may napansin si Marissa. Nang umalis ang mga alipores ni Bianca para kumuha ng inumin, naiwan si Bianca na mag-isa. Biglang nagbago ang mukha ng dalaga.
Nawala ang mapang-aping ning iti at napalitan ito ng matinding takot. Binuksan ni Bianca ang isang drawer at naglabas ng ilang pakete ng gamot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniinom ang mga ito ng walang tubig. Hindi ko na kaya. Mommy, please! Bulong ni Bianca sa sarili habang nakatingin sa portrait ni Madam Victoria sa dingding. Ayoko nang gawin ito. Ayoko nang manakit. Nagulat si Marissa. Ang reyna ng bullying ay isa rin palang bilanggo sa sarili niyang kaharian. Mukhang ginagamit din ni Madam Victoria ang sarili niyang anak para sa kanyang mga maruming plano. Ito ang kahinaang kailangan ni Marissa. Mabilis na nagpatuloy sa pagapang si Marissa hanggang sa makarating siya sa dulo ng duct na lumalabas sa likod ng admin building, malapit sa basurahan. Maingat siyang bumaba. Ang kanyang uniforme ay puno na ng uling at alikabok, pero wala siyang pakialam. Kailangan niyang balikan ang SD card sa library. Habang tinatawid ang madilim na field, narinig niya ang mga yabag ng mga security guards. Ginamit ni Marissa ang kanyang liksi na nakuha niya sa pagtakbo sa mga eskinita ng Laguna. Nagtago siya sa mga anino, sumasabay sa ihip ng hangin, hanggang sa makarating siya sa bintana ng library na iniwan niyang bahagyang nakabukas. Pumasok siya sa loob. Ang library ay tahimik na tila isang sementeryo. Mabilis siyang pumunta sa lamesang kinatatay, yung anong computer kanina. Kinapa niya ang ilalim ng lamesa at naramdaman niya ang matigas na plastic ng chewing gum. Naroon pa ang SD card. Nuwit, nang akmang kukunin na niya ito, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa library. Looking for this? Hindi si Gardo. Hindi si Madam Victoria. Ang nakatayo sa harap niya ay si Bianca, hawak ang isang gunting na ginamit ni Marissa kanina para sa chewing gum. Mukhang kanina pa siya sinusundan nito. Bianca, ibigay mo sa akin yan, mahinahong sabi ni Marissa, pero ang kanyang katawan ay handa ng sumunggab. Sabi ko na nga ba, hindi kasi Melissa, sabi ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa iyak at gamot. Nung sinipa mo ako sa library, naramdaman ko. Ang Melissa na kilala ko, kahit saktan mo, hihingi lang ng tawad. Pero ikaw, gusto mo akong patayin. Dahil nararapat lang sa'yo yun, sigaw ni Marissa. Nakita mo ba ang ginawa mo sa kapatid ko? Sinira niyo ang buhay niya. Akala mo ba gusto ko ito? Bulyaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng hysteria. Lahat ng ginagawa ko, utos ni Mommy. Kapag hindi ko sinunod, ako ang ikukulong niya sa basement. Ako ang sasaktan niya. Ang akala niyo kami ang may-ari ng buhay niyo? Hindi! Si Mommy. Siya ang may-ari ng lahat. Napatitig si Marissa kay Bianca. Nakita niya ang mga pasa sa braso ni Bianca na pilit itinatago ng mamahaling blazer nito. Isang siklo ng karahasan na nagsisimula kay Madam Victoria. Kung ganun, tulungan mo ako. Hamon ni Marissa. Ibigay mo sa akin ang card na yan, sabay nating pabagsakin ng nanay mo. Malaya ka na at makakakuha ng hustisya ang kapatid ko. Nag-aalinlangan si Bianca. Tiningnan niya ang SD card, pagkatapos ay tumingin siya kay Marissa. Sa labas, narinig nila ang tunog ng mga sirena at ang sigaw ni Gardo na papalapit na sa library. Wala na tayong oras, Bianca. Piliin mo ang sarili mo sa pagkakataong ito. Sigaw ni Marissa. Biglang itapon ni Bianca ang SD card kay Marissa. Umalis ka na! Sa main stage bukas! Dun mo ilabas ang lahat. I'll make sure the tech booth is open. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Marissa habang sinasalo ang card. Dahil gusto ko nang matapos ang bangungot na ito. Bulong ni Bianca bago tumalikod at magsimulang sumigaw. Gardo! Nanito siya! Tulong! Nanlaki ang mga mata ni Marissa. Traitor pa rin si Bianca? O baka naman, yun lang ang tanging paraan para hindi paghinalaan ni Madam Victoria ang kanyang anak. Tumalon si Marissa palabas ng bintana bago pa man makapasok si Gardo. Habang tumatakbo siya palayo, narinig niya ang boses ni Bianca na nagtititili, nagpapanggap na sinaktan siya ni Melissa! Noyon, hawak na ni Marissa ang bala. At bukas, sa harap ng buong universidad, sisiguraduhin niyang tatama ito diretso sa puso ng mga Villafuerte. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang balikan si Ethan. Hindi niya ito pwedeng iwan sa basement.
Humihiyaw ang sirena sa paligid ng campus. Ngunit para kay Marissa, ang bawat tunog nito ay tila isang babala na nauubusan na siya ng oras. Hawak ang SD card na tila isang mainit na uling sa kanyang palad, mabilis siyang nagtago sa ilalim ng tulay na nag-uugnay sa admin building at sa engineering wing. Hindi lang ito tungkol sa pamilya ko, bulong ni Marissa habang hinahabol ang kanyang hininga. Ito ay tungkol sa lahat ng mga babaeng nawala at hindi na muling natagpuan. Sa tulong ng dilim, bumalik si Marissa sa basement. Sa pagkakataong ito, hindi siya gagamit ng ventilation duct. Alam niyang abala ang lahat sa paghahanap sa kanya sa itaas dahil sa ginawang eksena ni Bianca. Nakita niya ang dalawang guard na nagmamadaling umakyat sa hagdan, iniwan ang pinto ng basement na bahagyang nakabukas. Mabilis siyang pumasok. Nadatnan niya si Ethan na nakatali sa isang lumang silya. May dugo sa gilid ng labi pero gising at mulat ang mga mata. Marissa! Gulat na bulong ni Ethan. Bakit ka bumalik? Sabi ko sa'yo tumakas ka na. Hindi kita iiwan dito, Ethan. Sagot ni Marissa habang mabilis na kinakalaga ng mga tali. Hawak ko na ang card. Binigay ni Bianca. Si Bianca? Hindi makapaniwalang tanong ni Ethan. Ano nangyari? Mahabang kwento. Kailangan na nating umalis dito. Nang makalaya, hindi muna sila lumabas ng building. Nagtago sila sa isang lumang server room sa dulo ng pasilyo. Doon, may isang gumaganang computer na ginagamit para sa CCTV backup. Isinalpak ni Marissa ang SD card. Sa pagkakataong ito, binuksan niya ang mga files na hindi niya nakita kanina. Tumambad sa kanila ang isang folder na may pamagat na Angel Registry. Sa loob ng folder ay mga scan ng mga kontrata. Pero hindi ito kontrata ng scholarship. Ito ay mga deed of assignment of persons. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga estudyante, ang kanilang mga utang sa universidad at ang pangalan ng assignee o ang taong bibili sa kanila. Diyos ko! Nanginginig ang boses ni Ethan. Tingnan mo ito, Marissa. Ipinakita ni Ethan ang isang listahan ng mga dates. Sa tabi ng petsa ng bukas, ang Foundation Day, ay nakasulat ang pangalan Melissa Bolante. Sa ilalim ng pangalan ni Melissa, may nakasulat na presyo, 5 milyong pesos. At ang tatanggap? Isang makapangyarihang dayuhan na kasosyo ni Madam Victoria sa isang proyektong pang-impyerno. Kaya pala, nanginginig ang buong katawan ni Marissa sa galit. Kaya pala pilit nilang kinukuha ang lupa namin sa Laguna para wala nang matakbuhan si Melissa. Para kapag dinala nila ang kapatid ko bukas, walang maghahanap, walang magrereklamo, dahil hawak nila ang buhay namin. Hindi lang yon. May isa pang file na naglalaman ng mga video clips. Binuksan ni Marissa ang isa. Lumabas ang isang batang babae, umiiyak, humihiin ng tulon habang kinakaladkad ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng universidad. Nakita rin nila ang isang lista ng mga disposed units, mga estudyanteng hindi na nakayanan ang sitwasyon at nawala na lang bigla. Itan dahilan kung bakit nabaliw si Melissa. Hikbi ni Marissa. Nakita niya ang lahat ng ito. Nakita niya kung paano ibinebenta ang mga kaibigan niya. At nalaman niya siya na ang susunod. Biglang tumunog ang isang walkie-talkie na nalaglag ng isang guard sa labas ng pinto. Gardo, report! Nakaalis na ang van patuong Laguna. Kunin ang nanay at ang kapatid. Ngayon na, huwag nang maghintay ng umaga. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Marissa. Ang boses na iyon, kay Madam Victoria. Alam na nilang hindi titigil si Marissa kaya kukunin na nila ang kanyang pamilya bilang prenda bago pa sumapit ang Foundation Day. Ethan, kailangan nating pigilan ang van, sigaw ni Marissa. Hindi na natin sila aabutan sa kalsada, sabi ni Ethan, pilit na nag-iisip sa gitna ng panic. Marissa, may isang paraan lang, ang social media. Pero hindi basta post lang. Kailangan nating i-hijack ang live stream ng Foundation Day bukas ng umaga. Yon ang oras na nakatutok ang lahat. Ang media, ang mga magulang, ang buong bansa. Pero paano si nanay? Paano si Melissa ngayon? Tatawagan ko ang mga kaibigan ko sa Laguna. Mga rider na kilala ko. Kababantayan ko ang bahay nyo. Pero Marissa, kailangan mong manatili dito. Kailangan nating tapusin ang laban na ito sa harap ni Madam Victoria.
Tiningnan ni Marissa ang screen ng computer kung saan nakasulat ang halaga ng buhay ng kanyang kapatid. Ang syakit ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Sige, sabi ni Marissa, ang kanyang boses ay parang bakal. Ethan, ihanda mo ang lahat. Bukas, sa harap ng lahat ng mga donors at mga politiko na yan, sisiguraduhin ko ang Foundation Day na ito ang magiging huling araw ng mga Villafuerte. Kinuha ni Marissa ang kanyang jacket at isinuot ang salamin ni Melissa. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng monitor. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Melissa, Ete is here, bulong niya. And I'm going to burn their world down. Naghahabulan ang mga segundo sa rilo ni Marissa. Bawat patak ng oras ay tila tunog ng martil, yun ang nagpapako sa kanyang kaba. Ngunit sa gitna ng takot para sa kanyang pamilya sa Laguna, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Alam niyang kung mapapadala siya sa emosyon. Lahat sila ay talo. Ethan, tawagan mo ang mga rider sa Laguna, ngayon na. Utos ni Marissa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sabihin mo sa kanila harangin ang van. Kahit anong mangyari, huwag nilang hayaang makalapit ang mga tauhan ni Gardo sa bahay namin. Habang abala si Ethan sa pakikipag-ugnayan, kinuha ni Marissa ang radyong naiwan ng guard. Huminga siya ng malalim, pinindot ang button at nagsalita. Madam Victoria, naririnig mo ba ako? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ang malamig na boses ng matanda. Melissa? O kung sino ka man? Masyado ka matapang para sa isang daga na nakakulong sa basement. Hindi ako nakakulong, madam. At hindi ako si Melissa. Pag-amin ni Marissa. Ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. Ako ang bangungot na binuo ninyo ng sakta ninyong kapatid ko. Marissa ang pangalan ko. At makinig kayo ng mabuti, hawak ko ang bawat dumi ng ANHA registry ninyo. Akala mo ba matatakot mo ako sa isang pirasong card? Tumawa si Madam Victoria. Kasalukuyang papunta ang mga tao ko sa Laguna. Isang utos ko lang. Magiging abo ang bahay niyo kasama ang nanay mo at ang kapatid mong baldado. Subukan niyo, hamon ni Marissa, kahit na kumikirot ang kanyang puso. Dahil sa oras na may mangyaring masama sa kanila, ang lahat ng files na hawak ko ay otomatiko magla-live sa bawat social media platform sa Pilipinas. Nakaset ang timer, madam. Isang pindot ko lang. O kapag hindi ako nakapag-login sa loob ng 30 minuto, sasabog ang mundo ninyo. Naramdaman ni Marissa ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Isang malaking bluff ito, pero kailangang maniwala ni Madam Victoria. Tawagan mo si Gardo, madiing sabi ni Marissa. Pabalikin mo ang van. At bukas, sa Foundation Day, ituloy natin ang programa. Haharap ako sa inyo sa entablado. Ibibigay ko ang password, pero sa harap ng lahat. Naghahamon ka talaga, Marissa. Boses ni Madam Victoria na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sige, pabalikin ang van. Pero siguraduhin mong sisipot ka bukas dahil kung hindi, hindi lang pamilya mo ang ubusin ko. Sisiguraduhin kong wala ni isang bakas ninyo ang matitira sa mundong ito. Nang mamatay ang radyo, napaupo si Marissa sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Marissa, ayos ka lang? Tanong ni Ethan pagkatapos makipag-usap sa Laguna. Sabi ng mga kaibigan ko, huminto ang van sa highway at bumalik na patungong Manila. Ligtas sila, Nanay Rosa. Napaiyak si Marissa sa sobrang ginhawa. Salamat, Diyos ko! Salamat! Pero Marissa, anong plano natin bukas? Tanong ni Ethan. Hindi mo pwedeng ibiday ang password. Papatayin nila tayo kapag nakuha na nila ang gusto nila. Hindi ko ibibigay, Ethan. Sabi ni Marissa, habang pinapahid ang kanyang mga luha. Bukas, habang nasa entablado ako, kailangang ma-access mo ang main projector ng auditorium. Gagamitin natin ang sarili nilang event para ilantad sila. Hindi lang digital copy ang kailangan natin. Kailangan nating makita ng buong mundo ang mukha ng halimaw habang mangyayari ang krimen. Magdamag na naghanda ang dalawa sa loob ng server room. Tinuruan ni Ethan si Marissa kung paano gagamitin ang wireless transmitter na ikakabit sa mic ni Marissa. Habang abala sila, hindi mawala sa isip ni Marissa ang panganib. Alam niyang bukas, maaaring ito na ang huling araw niya. Sumapit ang umaga. Ang unibersidad ay puno ng dekorasyon,
musika, at mga mamahaling sasakyan. Dumating ang mga VIP, mga politiko at mga dayuhang negosyante na nakasuot ng kanilang pinakamagarang kasuotan, hindi alam na ang pagdiriwang na ito ay pagdiriwang ng kamatayan ng kanilang mga sikreto. Isinuot ni Marisa ang pinakamagandang uniforme ni Melissa. Inayos niya ang kanyang buhok at isinuot ang salamin. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang locket. Para sa iyo ito, Melissa. Para sa lahat ng anghel na kinuha nila ang pakpak, bulong niya. Lumabas siya ng admin building at naglakad patungo sa auditorium. Sa di kalayuan, nakita niya si Bianca. Nakatayo ang dalaga sa tabi ng kanyang ina, mukhang balisa at maputla. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang tumango si Bianca. Isang senyales na nagawa na nito ang bahagi niya sa tech booth. Ladies and gentlemen, please welcome our founder and chairperson, Madam Victoria Villafuerte, anunsyo ng MC. Habang naglalakad si Madam Victoria patungo sa podium sa gitna ng masigabong palakpakan, nakita niya si Marissa na nakatayo sa gilid ng entablado. Ngumiti ang matanda, isagniti ng isang Maninila na naniniwalang huli na ang kanyang biktima. And now, we have a special guest, sabi ni Madam Victoria sa mic, habang nakatingin ng diretso kay Marissa. Our top scholar, Melissa Bolante, will share her gratitude to the university. Naglakad si Marissa patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila yumanig sa buong auditorium. Hawak niya ang mic, tiningnan ang daan-daang tao sa harap niya, at pagkatapos ay liningon si Madam Victoria na nakatayo sa likuran niya. Salamat, Madam Victoria, simula ni Marissa. Salamat dahil sa loob ng mahabang panahon, ipinakita ninyo sa amin kung ano ang tunay na halaga ng isang estudyante sa universidad na ito. Ibigay mo na ang password, bulong ni Madam Victoria sa likuran niya. Ang boses ay hindi naririnig ng audience pero malinaw kay Marissa. Ngumiti si Marissa sa camera na nagla-livestream sa buong bansa. Ang password na hinihingi ninyo, madam? Narito na, sabi ni Marissa. Ethan, now! Biglang namatay ang mga ilaw sa auditorium at ang dambuhalang screen sa likod ni Marissa ay nagliwanag. Pero hindi ito ang video ng history ng universidad. Lumitaw ang mukha ni Madam Victoria, malinaw at malakas ang boses. Ang mga batang matatalino ang may pinakamataas na presyo. She will be our special gift for the senator's birthday next month. Nanahimik ang buong auditorium. Ang karakter yumikan ay tila isang bomba na handa ng sumabog. Ang katahimikan sa loob ng auditorium ay tila isang dambuhalang lamat na unti-unting bumibiyak sa pundasyon ng mga Villafuerte. Libu-libong mata ang nakatitig sa malaking screen, kung saan ang boses ni Madam Victoria ay paulit-ulit na naririnig, malamig at walang kaluluwa. Ang mga VIP na nasa unahan, mga senador, negosyante at mga kasosyo ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay napatayo sa gulat, habang ang iba ay pilit na umiiwas sa mga kamera ng media. Hindi toto yan! Isara ninyo ang screen! Magatangha! Patayin ninyo ang proyekto! Sigaw ni Madam Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. Ang kanyang mukha na dati ay tila porselana sa ayos ay naging kasing pangit ng isang halimaw. Lumingon si Marissa kay Madam Victoria. Ang kanyang mic ay nakatutok pa rin sa kanyang bibig. Bakit po kayo natatakot, Madam? Hindi ba't ito ang ipinagmamalaki ninyong negosyo? Ang gawing mga gamit ang mga batang pinang-akuan ninyo na kinabukasan. Gardo! Kunin mo ang lalaking nasa tech booth. At ang babaeng yan, hilahin niyo pababa ng entablado. Utos ni Madam Victoria habang itinuturo si Marissa. Mabilis na kumilos si Gardo at ang kanyang mga tauhan. Nagkagulo sa loob ng auditorium. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao. Ang mga reporter ay pilit na lumalapit para kunin ang bawat anggulo ng kaganapan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marissa si Ethan na pilit na kinakaladkad ng 2 guard palabas ng tech booth. Pero bago pa man siya makuha, itinaas ni Ethan ang kanyang laptop. Ang livestream ay hindi pa rin namamatay. Bitawan niyo ako! Sigaw ni Marissa nang sunggaban siya ni Gardo sa braso. Ang lakas ng lalaki ay sapat na para halos mabali ang kanyang buto. Pero hindi sumuko si Marissa. Kinagat niya ng mariin ang braso ni Gardo hanggang sa lumabas ang dugo.
Hayop ka! Mura ni Gardo sabay isang malakas na sampal na nagpatumba kay Marissa sa sahig ng entablado. Dun, sa gitna ng pagkabulagta, nakita ni Marissa si Bianca. Nakatayo ang dalaga sa gilid, nanginginig, hawak ang kanyang ulo. Ang tingin ni Bianca ay nagpalit-palit sa kanyang ina at kay Marissa. Bianca! Tulong! Sigaw ni Madam Victoria. Tulungan mo si Gardo na ilabas ang babaeng yan. Dalhin niyo sa basement. Ngunit hindi gumalaw si Bianca. Sa halip, kinuha niya ang isa pang mic sa podium at nagsalita sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay basag pero malinaw. Totoo ang lahat ng nakikita ninyo, sabi ni Bianca. Dahilan para muling tumigil ang mundo ng mga tao. Lahat ng bullying, lahat ng pang-aapi, ginawa ko yun dahil natatakot ako sa sarili kong ina. Mommy, sapat na ang pananakit mo sa amin. Tama na. Bianca, tumahimik ka! Sigaw ni Madam Victoria, akmang sasampalin ng sariling anak nang biglang humarang si Gardo. Madam, kailangang umalis na tayo dito. Paparating na ang mga pulis, bulong ni Gardo. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng lalaki. Binuhat niya si Marissa na parang sako ng bigas, habang ang dalawa pa niyang tauhan ay hinawakan si Madam Victoria para ilabas sa back door ng auditorium. Kinaladkad si Marissa sa madidilim na pasilyo patungo sa engineering wing hanggang sa marating nila ang dulo ng building, ang cold storage facility para sa mga laboratory experiments. Ipasok yan dyan! Utos ni Madam Victoria, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit. Kung gusto mo maging bayani, Marissa, sige. Mamatay ka ng malamig habang pinapanood mong burahin ko ang pamilya mo sa Laguna. Itinulak si Marissa sa loob ng dambuhalang freezer room. Ang lamig ay agad na humalik sa kanyang balat. Tila libu-libong karayong na tumutusok sa kanyang katawan. Kasunod niyon ay ang malakas na tunog ng pagsasara ng mabigat na bakal na pinto. Clang! Naiwan si Marissa sa gitna ng dilim at na nagyayalong hangin. Ang tanging liwanag ay ang maliit na digital display sa gilid ng pinto na nagpapakita ng temperature -10 degrees Celsius. At unti-unti itong gumababa. Nay, Melissa, bulong ni Marissa habang niyayakap ang kanyang sarili. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Alam niyang sa loob ng 30 minuto hihinto ang kanyang paghinga. Ngunit sa gitna ng lamig, naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang bulsa. Ang cellphone ni Ethan na naisabit nito sa kanya bago sila paghiwalay ni Gardo sa entablado. Nanginginig ang mga daliri ni Marissa habang binubuksan ang phone. May isang text message na galing sa isang hindi kilalang numero, pero alam ni Marissa kung kanino yon. Ang emergency release valve ay nasa likod ng pangatlong shelf. Gamitin mo ang locket ni Melissa para ikutin ang tornilyo. I'm sorry, Marissa. B. Si Bianca. Mabilis na gumapang si Marissa patungo sa shelf. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi na niya maramdaman. Ang temperature ay nasa -18 degree na. Sa bawat paghinga niya, may lumalabas na usok. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Sa labas, narinig niya ang sigawan at ang tunog ng mga baril. Mukhang dumating na ang mga awtoridad. Pero alam ni Marissa na hindi sila aabot sa kanya sa loob ng freezer na ito. Siya lang ang makakapagligtas sa sarili niya. Kinuha niya ang locket. Ginamit niya ang matulis na dulo niyon para subukang ikutin ang tornilyo ng valve. Isa, dalawa, hindi ito gumagalaw dahil sa kapal ng yelo. Kailangan kong mabuhay, bulong ni Marissa, habang ang kanyang mga luha ay nagiging yelo na sa kanyang mga pisingi. Biglang bumukas ang isang maliit na monitor sa loob ng freezer. Isang intercom screen. Lumitaw ang mukha ni Madam Victoria na ngayon ay nasa loob na ng isang tumatakbong sasakyan. Paala, Marissa Bolante. Huwag kang mag-alala. Susunod na ang pamilya mo sa'yo sa impyerno, sabi ni Madam Victoria bago tuluyang patayin ang screen. Kasabay niyon, narinig ni Marissa ang isang malakas na pagsabog mula sa labas ng pinto ng freezer. Ang buong silid ay nanginginig. Isang apoy ay nagsimulang gumapang mula sa electrical wirings. Isang plano ni Madam Victoria na sunigin ang ebidensya kasama siya. Nasa pagitan si Marissa ng dalawang kamatayan. Ang mamatay sa lamig o ang mamatay sa apoy na papalapit na sa kanya.
Ang bawat hininga ni Marissa ay parang mga kristal na nababasag sa loob ng kanyang baga. Ang lamig ay hindi na lamang basta tusok sa balat. Ito ay isa ng dambuhalang bigat na pilit na pinapatigil ang daloy ng kanyang dugo. Sa labas ng pinto, ang lagitlit ng apoy at ang amoy ng nasusunog na kable ay nagbabadya ng isang impyernong handang tumupok sa nagyayelong silid. Hindi pa ngayon. Bulong ni Marissa. Ang kanyang mga labi ay kulay asul na at halos hindi na maibuka. Gamit ang huling lakas ng kanyang nanginginig na kamay, muli niyang isinaksak ang dulo ng locket sa tornilyo ng emergency valve. Sa pagkakataong ito, hindi lang lakas ng bisig ang ginamit niya. Itinaya niya ang buong bigat ng kanyang katawan, ang buong bigat ng kanyang galit, at ang pagmamahal niya para sa kanyang pamilya. Crack! Ang ilong nakabalot sa valve ay nabasag. Kasabay niyon ay ang malakas na pagsingaw ng hangin at ang mechanical na tunog ng pag-unlock ng dambuhalang pinto. Buong lakas na itinulak ni Marissa ang pinto palabas. Bumulaga sa kanya ang makapal na usok at ang init na tila gustong litsunin ang kanyang naninigas na katawan. Marissa! Isang boses ang tumawag sa kanya sa gitna ng usok. Si Ethan. Kasama nito ang ilang mga bumbero at mga pulis na pilit na nilalabanan ng apoy sa engineering wing. Nang makita si Marissa na gumagapang palabas, mabilis siyang dinaluhan ni Ethan at binalot ng isang makapal na jacket. Nakaalis na siya, Ethan, panghihina ni Marissa habang itinuturo ang daan patungo sa main gate. Si Madam Victoria, ang van, kailangang pigilan. Huwag kang mag-alala, Marissa, sabi ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang emosyon. Hindi siya makakalayo, tingnan mo. Sa malaking monitor na nakasabit sa hallway, na konektado pa rin sa livestream, nakita ni Marissa ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Ang itim na van ni Madam Victoria ay hinarang ng 3 patrol car sa mismong exit ng universidad. Ngunit hindi lang yon. Ang paligid ng van ay pinalilibutan ng 12-12 ng mga motorcycle riders, ang mga kaibigan ni Ethan mula sa Laguna na mabilis na rumespond. Lumabay ang pinto ng van at lumabas si Madam Victoria. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng desperasyon. Umalis kayo sa daan! Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Sigaw ng matanda habang iwinagayway ang kanyang baril. Ngunit bago pa man siya makagawa ng masama, isang figura ang lumakad palapit sa kanya mula sa hanay ng mga pulis. Isang babae nakasuot ng puting uniforme, maayos ang buhok at may suot na salamin. Nanigas si Marissa sa nakita. Melissa! Ang Melissa na nasa screen ay hindi na ang Melissa na nakita ni Marissa na umiiyak sa sahig ng kanilang bahay sa Laguna. Ang babaeng ito ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata, kahit may bakas pa ng pait, ay puno ng isang uri ng tapang na tanging ang mga taong nakaranas ng impyerno ang makakakuha. Mami, tama na! Sigaw ni Bianca na tumakbo palapit sa kanyang ina. Pilit na inaagaw ang baril. Huli na ang lahat. Ang Anhel Registry, ang lahat ng ebidensya, hawak na nila. Hindi. Ako ang mayari ng universidad na ito. Ako ang batas. Sigaw ni Madam Victoria, tuluyan ang nawala sa katinuan. Hindi ka batas, madam. Boses yon ni Melissa na narinig sa buong livestream dahil sa dala nitong megaphone. Ang batas ay para sa mga tao, hindi para sa mga halimaw na katulad mo. Ang bawat batang kinuha mo, ang bawat pangarap na tinapaktapakan mo, narito na sila para maningil. Mula sa likuran ni Melissa, lumabas ang ilan pang mga babae, ang mga dating scholar na nawala at itinuring na disposed unit sa registry. Sila ay mga buhay na saksi sa krimen ni Madam Victoria. Ang makita ang napakaraming biktima na sabay-sabay na tumitindig ay isang dagok na hindi kayang tiisin ni Madam Victoria. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na dumating ang rescue team sa kinalalagyan na Marissa at Ethan. Isinakay si Marissa sa stretcher, pero pilit siyang gumangon nang makita niya ang paglapit ng isang pamilyar na tao. Ate? Si Melissa. Tumakbo ito patungo sa stretcher at niyakap ng mahigpit ang kanyang kambal. Ang dalawang magkaparehong mukha ay muling nagkita. Ang isa ay puno ng uling at sugat mula sa labanan, at ang isa ay puno ng luha ng pasasalamat. Ate, sorry.
Sorry kung hinayaan kitang lumaban mag-isa. Hikbi ni Melissa. Mumiti si Marissa, kahit nahirap siyang magsalita. Hindi mo ako hinayaang mag-isa, Melissa. Ang tapang mo ang nagligtas sa atin. Ang pagpili mong lumabas at humarap sa kanila, yon ang pinakamalakas na suntok na natanggap ni Madam Victoria. Lumingon sila sa direksyon ng main gate kung saan pilit na isinasakay ng mga pulis si Madam Victoria sa loob ng mobile jail. Ang dating makapangyarihang babae ay sumisigaw, nagwawala at sinusubukang manakit, pero wala na siyang kapangyarihan. Ang kanyang korona ay nahulog na sa putikan at ang kanyang pangalan ay habambuhay ng mababahiran ng hiya. Nakita rin ni Marissa si Bianca na nakaupo sa gilid. Umiiyak habang kinakausap ng isang social worker. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumango si Marissa, isang senyas ng pagtanggap sa tulong na ibinigay nito sa kanya sa loob ng freezer. Alam ni Marissa na biktima rin si Bianca, at ang pagpili nitong magsalita ay ang simula ng kanyang sariling paglaya. Tapos na, Melissa. Ulong ni Marissa habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng unibersidad. Wala na ang mga halimaw. Oo, ate. Pero ang laban natin ay hindi lang dito natatapos, sagot ni Melissa habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Gagamitin natin ang bawat sentimong nakuha nila sa atin para tulungan ang iba. Sisiguraduhin natin wala ng ibang Melissa ang iiyak sa dilim. Habang dinadala si Marissa sa ambulansya, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Hindi na ito ang lamig ng freezer. Ito na ang init ng bagong umaga. Sa gitna ng sirena ng mga pulis at ambulansya, ang tanging naririnig ni Marissa ay ang malakas at matatag na tibok ng puso ng kanyang kapatid. Ang magkambal na dating itinuring na langgam ay siya palang wawasak sa dambuhalang tor ng kasamaan. Ang pamilya, na akala ng marami ay kahinaan nila, ay siya palang naging pinakamalakas nilang sandata. Nanay? Bulong ni Marissa bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata para sa isang mahimbing na pahinga. Ligtas na po kami. Makakauwi na po tayo sa Laguna. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga sirena at sigawan sa loob ng universidad ay napalitan na ng katahimikan ng hustisya. Sa loob ng isang masikip at mainit na selda sa City Jail, nakaupo si Victoria Villafuerte. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang mamahaling blazer, at wala na rin ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang balat na dati ay inaalagaan ng mga mamahaling cream ay naging maputla at tuyot. Araw-araw kailangang humarap ni Victoria sa mga biktima niya sa korte. Ang bawat anghel na kinalakal niya ay isa-isang tumindig para ituro siya. Ang hatol? Hababuhay na pagkabilanggo para sa human trafficking, graft, at attempted murder. Si Gardo naman ay nahatulan din ng parehong parusa, habang ang mga kasosyong politiko ay isa-isang bumagsak mula sa kanilang mga pwesto. Si Bianca? Bagamat nadamay sa mga kaso, naging state witness siya laban sa sarili niyang ina. Isinuko niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya Villafuerte na nakuha mula sa ilegal na gawain upang ibayad sa mga biktima. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang NGO na tumutulong sa mga kabataang nakaranas ng abuso. Hindi madali ang kanyang pinagdaraanan dahil sa bawat tingin niya sa salamin, naalala niya ang mga sugat na idinulot ng kanyang pamilya. Ngunit ito na ang simula ng kanyang paghilom. Samantala sa isang maliit pero payapang barangay sa Laguna, ang simoy ng hangin mula sa lawa ay may dalang amoy ng bagong luto na kakanin. Sa harap ng isang naayos na sari-sari store, nakaupo si Nanay Rosa, suot ang kanyang pinakamagandang duster. Hindi na siya nanginginig sa takot tuwing may dadaan na itim na sasakyan. Hawak niya ang titulo ng kanilang lupa, ang lupang tuluyan ng naibalik sa kanila matapos mapatunayan ng pandaraya ng mga Villafuerte. Nay, heto na po ang paborito ninyong kape, sabi ni Melissa habang inilalapag ang tasa sa lamesa. Si Melissa ay nakapagtapos na rin ang kanyang pag-aaral. Hindi man sa universidad na yon, kundi sa isang state university kung saan ang bawat estudyante ay tinitingnan ayon sa kanilang galing at hindi sa laki ng kanilang bank account. Ang kanyang mga mata ay wala na ang aninunang takot. Bagamat may mga gabi pa ring dinadalaw siya ng masasamang panaginip, sapat na ang higpit ng hawak ng kamay ni Marissa para ipaalala sa kanya na gising na siya mula sa bangungot.
Salamat, anak. Numiti si Nanay Rosa. Nasaan ang ate mo? Nandoon po sa likod. Tinutulungan si Ethan na mag-ayos ng mga gamit para sa foundation, sagot ni Melissa. Sa likod ng bahay, isang maliit na gusali ang itinayo na magkambal. Tinawag nila itong Kambal Bisig Foundation. Ito ay isang center na nagbibigay ng libreng legal at psychological help para sa mga estudyante na nakakaranas ng bullying at para sa mga pamilyang biktima ng pang-aagaw ng lupa. Marissa, dahan-dahan naman sa pagbuhat niyan. Biro ni Ethan habang inaagaw ang isang mabigat na kahon ng mga libro mula kay Marissa. Sus, Ethan, sanay ako sa hirap. Huwag mo akong itulad sa mga scholar mong nakilala sa Manila. Tumawa si Marissa. Ang kanyang tawa ay puno ng kaligayahan. Tiningnan ni Ethan si Marissa nang may matinding paghanga. Hindi naman kita itinutulad sa kanila. Dahil sa lahat ng nakilala ko, ikaw lang ang may lakas ng loob na sadyain ng impyerno para lang iligtas ang kapatid mo. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang pamilya, Ethan. Seryosong sabi ni Marissa. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng danggal. Yan ang natutunan ko. Lumapit si Melissa sa kanila at niyahap ang kanyang ate mula sa likod. At ang katotohanan, ate, ay hindi kailanman mababaon sa lupa. Gaano man ito kalalim itago. Nagkatitigan ng dalawang magkambal. Iisang mukha, iisang dugo. Ngunit na yon ay may iisa na ring layunin. Ang siguraduhin na wala ng ibang batang magsasakripisyo ng kanilang pangarap para lang sa isang pirasong papel. Nang lumubog ang araw sa Laguna de Bay, ang anino ng dalawang babae sa Pampang ay tila mga estatwa ng tagumpay. Ang pamilya Bolante ay hindi na lamang basta mga biktima. Sila ay mga survivors. Sila ay mga mandirigma. Ang bangumot ni Melissa ay natapos na. At ang paghihiganti ni Marissa? Hindi ito natapos sa pagpapakulong sa kaaway, kundi sa pagpapatunayan na ang isang hamak na tindera sa palengke at isang durog na scholar ay kayang magtayo ng isang mundong puno ng pag-asa. Ate, tara na sa loob, aya ni Melissa. Nakahanda na ang hapunan. Naglakad silang dalawa pabalik sa kanilang bahay, magkahawak kamay habang ang liwanag ng buwan ay nagsisilbing gabay sa kanilang payapang landas. Ang krus na dati ay puno ng ebidensya ng krimen ay nakasabit na ngayon sa kanilang maliit na altar. Hindi na bilang sandata ng galit, kundi bilang simbolo ng isang pananampalatay yang hindi kailanman natalo. Dahil sa huli, ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi pera o posisyon, kundi ang pagmamahal ng isang pamilya na handang itaya ang lahat para sa isa't isa. Isang maaliwalas na umaga sa Laguna. Ang mga dahon ng niyog ay sumasayaw sa ihip ng preskong hangin at ang huni ng mga ibon ay tila isang musikang nagdiriwang. Sa tapat ng gusali ng Kambal Bisig Foundation, isang batang babae ang nakatayo. Yakap-yakap ang kanyang luma at kupas na bag. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, katulad ng mga mata ni Melissa noon. Huwag kang matakot, anak. Nandito ka na sa ligtas na lugar. Isang malambot na boses ang narinig ng bata. Lumingon ang bata at nakita si Melissa. Nakasuot ito ng simpleng puting blusa, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at may suot na salamin. Ngumiti si Melissa, isang ngiting hindi lamang galing sa labi, kundi galing sa isang pusong nakahanap na ng kapayapaan. Ako si Teacher Melissa, pagpapakilala niya. At ang babaeng yon na seryosong kausap ang pulis sa kabilang kalsada? Siya ang Ate Marissa ko. Siya ang aming general dito. Napatingin ang bata kay Marissa, nakasalukuyang tumutulong sa pag-aayos ng trapiko sa tapat ng center habang may hawak na listahan ng mga donasyon. Kahit naka-uniforme lang ng pang-araw-araw, ang awtoridad at tapang sa bawat kilos ni Marissa ay hindi maikakaila. Nang mapansin ni Marissa na may nakatingin sa kanya, lumingon siya at kumaway ng may kasamang malapad na ngiti. Halika na sa loob, aya ni Melissa sa bata. Marami kaming ituturo sa iyo, hindi lang tungkol sa mga libro kundi kung paano mo muling mahahanap ang iyong pakpak. Sa loob ng center, nakasabit sa dingding ang isang malaking frame. Hindi ito picture ng mga Villafuerte kundi isang collage ng mga muka ng mga anghel na nailigtas nila. Sa gitna ng collage ay may nakasulat na kataga. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto,
kundi sa danggal na hindi na ipagbibili. Nakatanggap din si Marissa ng isang sulat nitong umaga. Galing ito kay Bianca na nasa gitna na ngayon ng kanyang community service sa isang malayong probinsya sa norte. Marissa at Melissa, panimula ng sulat. Araw-araw kong hinihiling na sana ay mapatawad ninyo ako ng lubusan. Pero alam kong hindi yon madali. Ang tanging maipapangako ko ay gagamitin ko ang natitirang buhay ko para itama ang mga mali ng pamilya ko. Salamat tayo naging salamin tayo sa akin. Ipinakita ninyo kung gaano ako kadilim para hanapin ko ang liwanag. Itinagago ni Marissa ang sulat sa kanyang drawer, katabi ng locket na wala na ngayong laman na SD card. Sa loob niyon, inilagay ni Marissa ang isang maliit na litra to nila ni Melissa noong mga bata pa sila, noong hindi pa nila alam ang lupit ng mundo at tangi paglalaro lang sa palengke ang iniintindi nila. Ate, handa na ang mga bata para sa klase, tawag ni Melissa. Naglakad si Marissa patungo sa silid-aralan kung saan naghihintay ang mga batang scholar. Habang dumadaan siya sa hallway, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Ethan. Proud ako sa inyo, bulong ni Ethan. Sabi ko naman sa'yo, ang bangungot ay natatapos din. Salamat, Ethan. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nagpapangga pa rin ako. Biro ni Marissa. Bagay naman sa'yo maging si Melissa. Pero mas gusto ko ang tunay na Marissa. Ang palaban, ang matapang, at ang may malaking puso. Sagot ni Ethan nang may kasamang malambing na tingin. Pumasok ang magkambal sa silid-aralan. Ang mga bata ay sabay-sabay na bumati ng "Magandang umaga po!" Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang panalangin na natupad. Dun, sa maliit na sulok ng Laguna, ang hustisya ay hindi na lamang isang salita sa diaryo. Ito ay isang buhay na katotohanan. Ang magkambal na dating itinuring na walang boses ay siya ng boses ng mga nangangailangan. Ang paghihiganti ni Marissa ay ganap nang natapos. Dahil ang pinakamatamis na ganti sa mga taong nagnanais na sirain ka ay ang makita kang masaya, matagumpay at nagbibigay ng pag-asa sa iba. Sa labas, ang sikat ng araw ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa buong barangay. Ang pamilya Bolante ay hinding-hindi na muling yuyuko. Dahil alam na nila ang kanilang halaga at ang halagang yon ay kailanman hindi kayang bayaran ng kahit anong kayamanan ng mundo.